Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, na mainit itong pag-uusapan natin. Mag-amang Duterte, tablado, alipores ni Duterte to the rescue kay Escudero at attorney binira ang grupong Escudero at Duterte. Matapos kastiguhin ang yabang ni Escudero, matapos ipangalandakan na posibleng madismiss agad-agad ang kaso ni VP Sara Duterte, abay to the rescue ang tropa ni Escudero na baka hindi na aabot sa proseso ng paglalatag ng ebidensya dahil sa isyo ng jurisdiction. At sinisi pa mga kaibigan ang mga eksperto na sila ang nalilito sa proseso ng impeachment. Samantala, habang abala si Sara Duterte sa pagtutsada sa ating gobyerno, abay hiling ni Duterte na kupkupin siya ng isang bansa. Binasura na, pero todo tanggi ang Vice Presidente na hindi daw siya humihiling na kahit ano nakupkupin ang kanyang ama. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Posibleng hindi na umabot sa paglalabas ng ebidensya ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isa sa mga posibilidad na nakikita ni Senador Alan Peter Cayetano sa pag-usad ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Kasunod ito ng pahayag ni Senate President Francis Jesus Cordero na maaaring madismiss agad ang kaso kung may magmosyon at pagbotohan pabor sa pagpapawalang bisa nito. Paliwanag ni Senador Cayetano, maaari lang umabot sa pagpipresinta ng ebidensya kung matiyak na may jurisdiksyon ng impeachment court sa kaso. Ang unahin mo parati ay jurisdiction. Ano ba ang basihan ni Senator Bato nung sinabi niyang itismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. Dagdag pa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, ang usapin sa jurisdiksyon ang dahilan kung bakit hiniling ng impeachment court sa House of Representatives ang ilang impormasyon, partikular na ang detalye sa paghahain sa Kamara ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Bunsod nito, sinabi ng mambabatas na nalito ang ibang legal luminaries o mga eksperto sa batas sa mga dapat gawin ng impeachment court. Umaasa si Cayetano na mabibigyan linaw ang lahat ng impormasyon na ipinasa ng Kamara kapag natalakay na ito ng mga bagong hanay ng mga Senator Judge sa 20th Congress. Mantakin yung mga kaibigan, no? Si Cayetano, sabihin ba naman na nalilito lang itong mga eksperto natin, yung mismong bumalangkas ng batas dito sa proseso ng impeachment. Samantalang siya, mga kaibigan, yung pagkakaintindi niya sa forthwith ay binigyan niya ng sarili niyang definisyon kung saan sinasabi niya ito daw ay susunod na. Yan daw yung definisyon ng forthwith. Ibang klase, oh. Tapos mga kaibigan, sinasabi niya na baka hindi na umabot sa proseso ng paglalatag ng ebidensya. Mga kaibigan, bakit ba takot sila sa ebidensya? Oh. Bakit ba itong mga senador natin takot na takot, mga kaibigan, sa paglalatag ng mga ebidensya? Ano bang meron? Oh. Ano bang meron dyan, no? Oh. Ay nako talaga. Kaya naman mga kaibigan, sa lahat ng mga sinasabi, no, napatutsada ni Escudero at ni Cayetano, abay heto, yung matinding buwelta ni Attorney Munsod. Isa sa mga bumalangkas po ng batas na sinasabi ni Cayetano na nalilito lang sila. Oo. Kaya naman, yung sinasabi nila na pwede ba na agad-agad daw ay pwede daw ma-dismiss itong kaso ni Sara Duterte at hindi na aabot sa paglalatag ng mga ebidensya. Abay, narito mga kaibigan, si Attorney Munsud. That was the proposal of Senator Bato. Tapos doon sa session, nagkaroon ng recess, nagkaroon sila ng discussions among themselves at pumayag sila na ang approving na yung remanding to the House, asking for certification. Bakit hindi nila ginawa doon? Kung talagang kaya nila yan at at they have the power to do that. They did not do it. Diba? Tama mga kaibigan, di ba? Kung maalala ninyo, itong napakagaling at napakahusay nating Senator Judge Bato de la Rosa, di ba? Na pagkatapos nilang mag-convene, ay pumunta agad sa harap, tapos nag-motion to dismiss. O bakit hindi doon mga kaibigan? Outright sana. O di ba? Pinagbotohan na para ma-dismiss na agad itong kaso ni Sara Duterte.
O bakit hindi nangyari yon, mga kaibigan? Kung totoo man itong sinasabi ngayon ni Escudero na pwedeng ma-dismiss agad yan, pagbobotohan lang. At kung ano yung boto ng nakakarami, yun ang masusunod. O bakit hindi yun nangyari, mga kaibigan, nung panahon na mismong itong si Senator Judge Bato de la Rosa ay nag-motion to dismiss? O, bakit hindi nangyari? Kasi nga ho, tama yung sinasabi ni Atty. Munsud at tama yung sinasabi mismo ni Senator Coco na unconstitutional yung ginagawa nila. Tapos sinasabi ngayon ni Escudero, mga kaibigan, na pwedeng ma-dismiss agad yan. Depende sa magiging boto ng mga kasamahan niya. Oh. Kung marami daw papabor sa dismiss, agad-agad dismiss na. Ba't hindi talaga? No. It was already filed with them on February 5. They did not, after what, 4 months? Yes. After 4 or 5 months, they're now saying that they can dismiss it. Where did that come from? Kay Escudero. Where is that power to dismiss it? Kay Ang Escudero. kanilang power lang is to conduct the trial. He only said that the Senate can do that. Now, if you look at it from another angle, the Constitution says the Senate has the sole power. They're the only ones with the power to try and decide the impeachment charges. If the 20th Congress refuses to continue with that trial, what was the whole point of Article 11? Ganun pala. You cannot circumcise to go around the constitutional provision and come up with the conclusion na pwedeng walang trial. Ayaw nila. They are mandated by the Constitution to conduct the trial. Nandun even the lawyers of the Vice President, they claim grave abuse of discretion. That case is already pending in the Supreme Court. How can the Senate be more than the defense? And yes, we waited long enough. But remember that the power of the Supreme Court to determine grave abuse of discretion is a new provision of the Constitution. It's not in the 1935, it's not in the 1943 constitutions. That is new. We put that there in order that there must be always a check and balance system in our government in order to protect the citizens of the Philippines who are the sovereign power in the country. They represent the sovereign people of this country. They do not represent the accused. Tama naman, di ba, mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Atty. Munsud? Senador sila ng Pilipinas. Senador sila ng taong bayan. Hindi sila senador ng iisang pamilya lang, ng iisang tao, ng iisang amo, na kung saan may patong-patong na mga kaso. Mantakin nyo, mga kaibigan, na yung mga ginagawa ng mga senador natin na reklamo o issue regarding sa jurisdiction na yan din po yung reklamo ni Sara Duterte doon sa Supreme Court. Kung saan hanggang ngayon wala pang sagot ang Supreme Court, mga kaibigan. Kaya dapat lang sana itong impeachment court ay tuloy-tuloy lang sana yung trial. Hindi sila yung gumagawa din ng reklamo na kung saan ginagaya lang Yan din yung ginagawa ni Sara Duterte. Kaya hindi talaga maiwasan ng mga kababayan natin na mag-isip na itong mga senador natin ay nag-aabogado mismo kay Sara Duterte. Tapos sasabihin pa nila, hindi na aabot yan. Oo, yung proseso ng paglalatag ng ebidensya. Kaya naman, mga kaibigan, eto yung sagot ni Atty. Bukoy sa mga pinagsasabi ni Cayetano at ni Escudero. Oo. Ilabas ang ebidensya. Ilabas ang ebidensya ng prosecution, and then ilahad niya ang ebidensya niya. Yun yung constitutional compliance, including, idadagdag ko, yung submission namin. Sinertipikahan ng Kamara that there was no violation of the one-year ban rule, and the articles of impeachment complied with all constitutional requirements. Ang sinasabi ho sa saligang batas, pati sa rules ng Kongreso, hindi sinabi na complaint.
it says impeachment proceedings. Nagki-kick in yung 1-year ban. Naalala nyo, sinabi ko, there are 2 methods. Yung referral to the committee, kung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara, or reklamo ng isang miyembro, verified complaint ng isang miyembro ng Kamara. Yung sinasabi niya na complaint, wala ho sa saligang batas yan. Ang sinasabi ng saligang batas, impeachment proceedings, which kicks in pag ni-refer sa House Committee on Justice. Gaya na sabi ko, naging moot and academic because meron ng more than 1/3. So, nag-kick in na. Naging epektibo na yung 1-year bar rule because of the 4th impeachment complaint. Lahat naman sila pumasok dun sa 10-session day rule. Malinaw naman siguro yan sa'yo. Cayetano, no? Oo. Dahil yung issue mo sa jurisdiction. Tapos sasabihin mo, hindi na aabot sa paglalatag ng ebidensya. Napaka-imposible naman po na hindi maintindihan yan ng ating napakatalinong si Cayetano, di ba? Eto, nileleksyonan ka na ni Atty. Bukoy. Sana makinig ka na lang, no? Ay, nako talaga. Sir, asking directly, yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag ninyong kaso ay parang irrelevant o taliwas sa hinihingi dapat. Yun ang scrap of paper. Sir, follow up na lang with that. Kasi sabi, without ultimate facts din daw, parang full conclusion, total conclusion, yung buong articles of impeachment daw. At isa dito sa mga sinasite ni Vice President Sara Duterte, wala naman daw pong kontrata doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Alam niyo ho, yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan eh. Tama. Hindi ho ba? Kasi illegal eh. Siya na rin yung nagsabi, kumontrata ako ng asasino ng mamamatay tao. Hindi naman sa amin ang galing yan, sa kanya. At inulit pa niya. Hindi ho ba? Another interview, inulit niya. Kung maalala nyo, nung una yung sinabi niyan, na ipapapatay ko, may kinontrata na ako, no joke. No joke. So anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Kontrata na, nasa kasulatan, nakanotaryo? Come on. So sir, whatever the Vice President stated online and publicly is evidence enough? Yes, kasi ho, siya mismo, ginagamit din niya, admission against interest, ginagamit din niya against the Secretary General. Yung interview ni Karen Davila, ginagamit mo yun, pero ayaw mong gamitin namin yung ginawa mo online, broadcast. So selective. Kung ano yung makakapabor sa kanya, dun siya. Kung hindi, ayaw niya. Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations eh. Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon ho, sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga marami siya hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan. Huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days. 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya, hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin, na dapat pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. Sa amin ho, sa batas yan, that's an admission. Opo, very clear. Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivian na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction, pwede daw pong
pagbotohan siya ng majority. Ang meron pong naunang statement no si SPS Codero na sabi niya, wala namang bawal na motion. Yan ang problema ko sa marami nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Yabang, Asan no? ba yung provision sa saligang batas or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba pwede ba siyang gawin just because walang explicit po na nakalagay? Mismo. We trust the process of impeachment. We trust that the senators, judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya, nandiyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin. So, we will find recourse. Pero, hopefully, hindi tayo aabot doon. Hopefully, they will do what is right. According to their judgment. Hindi po kaya, yun din yung gusto sa ng Senado na dalhin ng Kamara, ng prosecution, itong issue nga ng impeachment sa Supreme Court. Ayoko ho maghaka-haka na yan ang gusto nila eh. And then, bantayan na lang natin kung anong dapat nating gawin kung umabot sa ganong hangganan. Uulitin ko, may tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo magtitiwala sa proseso, there will be chaos. Sir, kindly elaborate, there will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi ni Attorney Bukoy dito, maliwanag pa sa sikat ng araw yung pagpapaliwanag nila patungkol sa proseso. At totoo naman, na kung hindi tayo susunod sa batas, talagang malaking gulo mga kaibigan. Chaos talaga. Lalong-lalo na itong ginagawa ngayon ng Senado. Mantakin nyo mga kaibigan, galing mismo sa mga senator judge natin. Sasabihin, pwede agad madismiss yung kaso ni Sara Duterte. Kahit hindi makita yung mga ebidensya, pwede agad yan madismiss. Malaking gulo talaga yan. Oh. Buti na nga lang mga kaibigan mataas yung prinsipyo at solid yung prinsipyo nila Attorney Bukoy na nagtitiwala pa rin sila sa proseso. Oh. Yung proseso na kung saan kailangan lang sundin yung ano man nakasulat sa batas. Ako mga kaibigan, personally, pabor ako. Oo. At nagtitiwala sa proseso ng anumang nakasulat sa batas natin. Pero sa mga senador natin, tiwala, ay nako. Ay nako talaga mga kaibigan. May tiwala ba kayo sa mga senador na ganyan mga kaibigan? Oo. Na halatang halata kung sino lang yung pinapaboran. Ay nako talaga. Alam niyo mga kaibigan, sa lahat ng pinaggagawa ngayon ng mga alipores ni Duterte at mismo itong pamilya Duterte, lalong-lalo na itong ginagawa nilang patutsada, paninira sa ating gobyerno at maraming pinapaikot, abay eto mga kaibigan, yung good news naman patungkol dito sa mag-amang Duterte. Pakinggan niyo to mga kaibigan. Kinumpirma nga ng source ng News 5 na hindi pumayag ang gobyerno ng Australia na manatili doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay kung sakaling mapagbigyan ng kanyang hiling na interim release o mula sa pagkakakulong nga sa detention center ng International Criminal Court o ICC sa The Hague. Sabi pa nga ng source, hindi raw ikukonsidera ng gobyerno ng Australia ang request nga ng kampo ni Duterte. At eto na nga ang sinasabi nga ng gobyerno ng Australia ay dapat ang ICC ang magdesisyon kaugnay ng interim release ni Duterte alinsunod doon sa Rome Statute. Tatandaan na nagpunta nga sa Australia si Vice President Sara Duterte nitong nakaraang linggo. Ang sabi niya, ito ay para sa personal visit at nakita nga natin na dumalo siya sa isang Free Duterte rally na inorganisa ng mga OFW sa Melbourne. Pero sinubukan pa rin ni VP Sara na makipag-usap sa Australian Foreign Minister na si Penny Wong para nga iparating sana yung sitwasyon ng kanyang ama dito nga sa ICC detention, pero hindi nga ito natuloy dahil hindi raw available ang opisyal. Sa ngayon, wala pang final na desisyon ang ICC kaugnay ng interim release ng dating
Pangulo, pero tinutulan na ito ng Office of the Prosecutors ng ICC at syempre yung kampo ng drug war victims. It ng mga tutol sa interim release ni Duterte, kailangan siyang manatili sa ICC detention para matiyak ang pagdalo niya sa paglilitis at syempre para hindi rin daw malagay sa peligro ang mga testigo. Abay, good news talaga ito mga kaibigan sa mga kababayan natin na biktima ng EJK na hindi pumayag ang Australia na kupkupin ang tatay ni Sara Duterte. Oo. Sa kabila ng sinasabi nila na respetadong naging presidente ng Pilipinas, respetado ng napakaraming bansa sa buong mundo natin, itong si Digong, abay ayaw po ng Australia na kupkupin itong si dating presidente Duterte. At hindi lang yan mga kaibigan ha, yung isa pa na bansa na pinagpipilian dati ay ang Belgium mga kaibigan, ay tinabla din itong si Digong kung sakaling siya ipayagan sa kanyang kahilingan na interim release. Mga kababayan na Australia at saka Belgium ay ayaw kay Digong. At sinasabi nga nila, di ba, paulit-ulit na one of the best president, one of the most respected ever na presidente ng Pilipinas sa buong mundo, itong si Digong. Pero mga kaibigan, uulitin natin, sa tagal na ni Duterte na nakakulong sa The Hague, ni isa na presidente mga kaibigan at mga former president, wala man lang bumisita doon mga kaibigan kung totoo man yung sinasabi nila na most respected. Ewan ko na lang mga kaibigan, no? Pero again mga kaibigan, sa lahat ng mga ito, alam nyo ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte, abay eto mga kaibigan. Sabi ni Sara Duterte mga kaibigan, hindi daw siya nakipag-usap sa Australia para hilingin na kupkupin ang tatay niya. Nako mga kaibigan. Sinong maniniwala dito mga kaibigan? No? Oo. Ano to mga kaibigan? Nilinaw ito ni Sara Duterte matapos nga lumabas yung balita na nireject, nakupkupin yung tatay nila. Sabay ganon, sabay i-deny ni Sara Duterte, no? Samantalang galing mismo sa bunganga niya na pumunta siya sa Australia para daw sa mga kababayan natin at para din sa issue ng ICC ng kanyang tatay. Pero ngayon mga kaibigan, sinasabi niya na wala daw, hindi daw siya humiling sa Australia na kupkupin yung tatay niya. So eto na ba talaga yung sinasabi ng mga alipores ni Duterte na the next president? Wala talaga mga kaibigan. Ay, nako talaga. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.